Abay, nabuhay na naman ang issue sa di umano'y pagpapalit ng liderato sa Kongreso. Ilang ulit na itong pinag-uusapan sa ilalim ng liderato ni Isabela Congressman Faustino D. III na siyang pumalit kay dating Speaker Martin Romualdez matapos itong mag-resign. Muling pumutok ito matapos nga po yung usapin na di umano ay merong 2 million bonus na pinamimigay. At certification lang ang kapalit ng mga monthly di umano'y 1 million na binibigay sa bawat congressman. At itong bonus na medyo marami na iinggit kasi 2 milyon is 2 milyon na pera ng bayan. Ang simpleng mga manggagawa sa gobyerno ay cash gift lang eh. Yung iba nga wala pa eh. Tapos sila 2 milyon. So, kaya napapag-usapan naman dahil hindi kasi maganda yan. Sa kabila ng matinding korupsyon ang sinasabi ng Office of the Ombudsman, 10% ng mga membro ng Kongreso pwedeng sumabit sa scam flood control project. Skandalong ito. Tapos ngayon nagbigay ng di umano'y 2 million, nakatseke pa. Ebidensya yun ah. Nitong bago pumasok ang bagong taon dahil nga pang Christmas. Ang ating yung ano ko ah. Okay? So ano yun? Ayan ho ang isang naman pag-iusapan. Ngayon, kung ang papalit naman sa kanya ay isa ring traditional politician ang maglalaro lang din sa kung ano ang galawan sa Kongreso, baliwala. Hindi makakabawi sa bagsak na imahe ang Kongreso kung laging ang pera ang napapag-usapang pinagdudahan kung tama ba o mali ang paggamit. Kasi mga congressman ang galing mag-imbestiga in aid of legislation. Pag di umano'y may korupsyon ang ibang ahensya ng gobyerno. Tapos pag sila naman pala, parang alalang, kahit walang auditing, walang COA, hindi makagalaw ang COA, certification lang, approve na. Eh, ano yun? Dapat siguro ang Committee on Accounts, Chairman ng Kongreso at Speaker mismo magpaliwanag yan. Hindi kasi peke yung na-expose na allowance at Christmas bonus eh. Kasi may cheque, paper trail, dokumento na inilabas. Intindi? Noong araw kasi, kung di ako nagkakamali, kasi ang binibigay dyan eh. Kung halimbawa ay 800,000 a month, ibibigay ng Kongreso yung 800,000 a month, bawat congressman. Monthly yan ha. At nandun na yung kanyang sweldo at yung expenses ng kanyang opisina. Cash. E ngayon pala, may cheque-cheque na naman. Naku, yan ang mahirap. Ang cheque, dokumento, ebidensya. So, ang tanong ngayon, sino-sino at ilan ang tumatanggap ng cheque sa monthly allowance at bonus na pinag-uusapan ngayon? Yan ho yung isong lalong nakakasira, lalong pinagdududahan at nakakaduda. Talaga bang ang Kongreso ay seryosong labanan ng graft and corruption? Di ba dapat kung talagang lumalaban kayo, ipakita nyo? Eh pero itong ganitong kalalaking perang pinag-uusapan, eh hindi naman kayo 2, 3 lang, 300 mahigit na congressman. Sa 2 million, eh ba di ba 600 million yan? Eh kung 1 million a month, abay di ba? Wow, 300 million a month. Plus yan, kasi mahigit ng 300. Paliwanag nga ninyo, magkano ba ang sweldo nyo, allowance na totoo, at gastos talaga ng inyong bang opisina? Kasi yung mga expenses ng mga congressman, conforme naman sa, halimbawa, congressman ka ng Metro Manila, hindi ka naman kailangan mag-travel ng malalayo para umuwi ng probinsya. Nandito ka lang eh. Di ba yung malalayong probinsya, Luzon, Visayas, Mindanao, weekly nagtatravel yung mga congressman. Ayun, naggastos talaga yun. Pero yung mga taga rito lang, na byland makakapasok ng Kongreso, ganun din ba ang allowance nila? Dapat liwanagin ito kasi ng Kongreso para pag magbalik ang tiwala ng taong bayan sa inyo. Pangalawa,
ay makitang nagbabago kayo pagdating sa pera, kapirahan, kapirahan sa Kongreso. Hindi tayo naiinggit dyan. Hindi natin ginawang topic ito para mainggit tayo, hindi po. Atin lang obligasyon kung malaman ito at iparating sa inyo sa magitan ng aking mga channel. Kasi pera ito ng bayan, hindi ito pera kung kani-kanino lang. Hindi pa nga tapos ang billion o trillion scam. Tapos ito na naman, hindi ko sinabing scam yung mga bonus at monthly na tinatanggap yung pera. Sa Senado kaya, meron din ganyan. O marunong lang silang magdala. Walang expose ang mga senador. Kung anong tumanggap sa kanila, tahimik na lang. Kasi, kung merong bonus ang congressman, hindi pwedeng walang bonus ang senador. Totoo yan. Kasi ang Kongreso at Senado, ano yan eh, isa lang naman yan eh. Yung power nila, pare-pares lang. Lahat ng panukalang batas galing sa Kongreso, dadaan sa Senado. Panukalang batas sa Senado, dadaan sa Kongreso. Ganun po yan eh. Kaya nga merong upper and lower chamber. Mababa at mataas na kapulungan. Billion ang pera ng taong bayan ginagastos. Monthly, yearly, ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Eh sa Kongreso, Senado nga eh. Merong senador na talagang hindi pumasok eh. Hindi ginawa yung trabaho ng ilang buwan. Tuloy ang sweldo, tuloy ang allowance eh. Ni isang senador, wala man lang bumatikos eh. Pinagtatanggol pa ng iba. Pinagtatakpan pa yung mali. Mali yung hindi pagpasok ni Bato de la Rosa sa kung anong dahilan, tapos tuloy ang sweldo. Tapos yung mga senador, wala lang. Dahil hindi nila pera yun. Pera ng bayan. Yun eh. So, pagka ganyan, huwag naman kayo magalit. Ang Kongreso at Senado patuloy na nasisira ang kanilang imahe sa paggasta ng pera ng bayan, sa paghawak ng pera ng mamamayan. Sangkatutak na nga ang mga project at insertion ninyo eh. Pati ba naman yung mga allowance at gastusan monthly or weekly or bonuses eh, naglulumiyad pa rin. Yan ba ang dahilan kaya maraming gusto maging congressman? Yan ba ang dahilan kaya kahit yung iba ay gumagastos ng daang milyon para lang maging congressman? Nagtatanong lang po. Dahil ang pera ng bayan dapat malinaw na pinangalagaan at malinaw ang pinagagamitan. Kung ganitong punong-puno ng pagdududa at pagtatanong, abay sino ba dapat mahiya? Ang mamamayang may-ari ng pera? O mga politikong naghahawak ng pera pansamantala? Ang pera ng bayan. Di ba? Yun eh. So maging maingat lang po kayo. Ipaliwanag nyo sa bayan ang tamang pamamaraan, tamang paggastos. Para saan ang gastusan ito? Magkano ang gastusan? Para naman ho, malaman ng tao ang kanilang pera kung saan nadadala at saan ginagamit. Please like and share ng ating topic at video.